doon sa bahaging yon, no, na sabi niya umepekto naman daw yung Expelliarmus niya. Pero, no, malinaw na malinaw dun sa huling bahagi ng ano ng Deathly Hallows na nung sinabi ni Voldemort yung killing curse na Avada Kedavra, ang kasabay na sinabi ni Harry, Expelliarmus. Hindi siya pumatay, no? Kailangan lang niyang salansain, no, yung killing curse ni Voldemort. So ang nangyari, Voldemort was dead, killed by his own rebounding curse. Hindi siya ang pumatay, si Voldemort ang pumatay sa sarili niya. And Harry stood with two wands in his hand, staring down at his enemy's shell. So malinaw na hindi dapat pumatay ang bata. Sa kabilang banda, meron kang dystopian novels, no, na para sa teens at young adults na tumatalakay naman sa malalagim na issue na kailangang matalakay sa bata. Kasi yun nga, hindi mo rin poprotektahan. Meron akong isang narinig na writer na nabanggit sa akin na naive daw yung poetics ko sa ng panitikang pambata. Hindi ko naman narinig na sinabi sa harap ko, so hindi ako makasagot. So dito sasagutin ko siya, no? Hindi siya naivety, no? Yung pag-asa ay hindi opposite ends, no? Na may pag-asa ka pero hindi ka pwedeng pumatay, no? Hindi ganoon, no? Merong kinikilala ko, no? At mahirap para sa akin na kilalanin 'yon na nasanay mula sa pagkabata na laging bini-baby ang bata, no, dun sa panitikang pambata na kailangang hindi siya lumaban, kailangan niyang magpaapi, no, yun yung no. Sa pagitan ng Disneyfied at dystopian novel, paano tayong naiba sa ibang bayan? Paano ang sensibilidad mga akdang Filipino na iba sa kanluran? Mas may laya sa tingin ko ang mga tinatawag na first world countries na mag-dystopian dahil meron silang danas bilang mga mananakop, no? At napapakita 'yon ng mga authoritarian figures nila, no? At iba yung danas naman natin dahil tayo ang sinakop, no? Sa harap ng pananakop, dapat bang maging palayuko o palasuko ang bata sa panitikang pambata? Kung ang difference kasi sa dystopian novel, hindi nakakabangon ng husto, no, yung bata. Halimbawa, sa dystopian novel ni Collins na Mockingjay, nag-survive sina Katniss at Pita, pero matindi yung trauma nila. So hindi talaga buo, no? Hindi na buo si Katniss, na dala-dala niya yung kamatayan ng kanyang kapatid, no, na una niyang iniligtas, no, dun sa Hunger Games, no. Sa The Giver, mukha namang nakaligtas si Jonah pero maaari ding hindi. No, sa pelikulang sa Magnifico, kailangang mamatay ng batang protagonista upang mabuo ang pamilya at komunidad. Para sa akin, hindi ito pambata, kundi kwento ukol sa bata. Parang The Little Match Girl na kailangang mamatay bago makita ang pag-asa. No, baka sa kanila, pwede silang mag-imagine ng kung ano-ano yung pwedeng gawin sa bata, pero sa tingin ko, sa atin, hindi na natin kaya pa, no, na pumatay ng bata nang walang kalaban-laban. Doon kung napanood nyo yung Ora Pro Nobis, isang beses ko lang to pinanood, pelikula ni Lino Broca. Hindi ko na inulit pa. No? Kasi ang tindi din nung pelikulang ito tungkol dun sa sinasabi lang ng pelikula, panahon to ng pagpasok ni Aquino na ang pagtingin ng maraming tao may pag-asa na sa bayan. Pero hindi, ito yung ni Lino Brock at sinasabi niyang ah, hindi ito pelikula kundi tunay na pangyayari sa Pilipinas. At yung batang dala-dala ng protagonist na dating isang pare ay yung kanyang anak, no, na nakuha niya din mula sa sanlaksang mga bangkay. At dun sa no, dun sa pelikula na to,
nakita ng bata ang kanyang ina na ginagahasa no ng kanyang capturers na mga ano no, yung Ora Pro Nobis ang pangalan ng kulto na binigyan din ng ano no ng pondo ng US government no yung paramilitary groups no. So pinakita niya yung social realism dito no at biktima no yung bata dito sa akdang ito no. Hindi magkatalimos ang kamatayan at pag-asa. Maaring may mamatay na bata ngunit hindi ang protagonista. May kailangang matinding dahilan upang mamatay ang bata pero hindi dapat yung pinaka pag-asa nung ano mo nung nililikha mong akda. Dulot din ito ng pagbumuni ko sa pagbuo ng mga mundo sa panitikan na may dahas ng lipunan, extrajudicial killings, kawalan ng karapatan, no, hanap buhay, pagkain at batayang pangangailangan. So hindi naivety at hindi pessimistiko ang panitikang pambata. Palaban ito, no? Mahalagang kilalanin na ang pagbibigay ng pag-asa ay hindi katangahan o kawalan ng utak at karanasan dahil hindi raw realistikong kumain ang batang gutom sa lipunang gutom. Sa panitikang pambata, kung may batang gutom, sa tingin ko ang pilosopiya nito, pakainin mo ang bata bago matapos ang kwento. Hayaan ang mga sitwasyong may dead ends no at harayain ang mga sitwasyong may dead ends at bumuwag ng mga bagong daan. Sa harap ng mga mararahas na sitwasyon, kailangang maging palaban ang batang protagonista. Hindi ito aksidenteng paglaban o pagtatanggol lamang sa sarili. Kailangan niyang mabuhay ng kumukuha ng kapangyarihan at umaalpas sa laylayan. So hindi dapat sa danas natin ngayon, hindi dapat salamin ng lipunan ang panitikan. No, umaalpas yung panitikan mo. No, ito gustong-gusto ko siya kahit na sa tingin ko hindi intensyon no ni Rogelio Sikat na gumawa ng ano no ng panitikang pambata pero captured niya yung sensibility no ng may ahensya na bata. Kung meron bang di nakabasa ng Impeng Negro? Sa lahat tayo nabasa niya. So, inapi kasi inaapi, no, si Impeng Negro ay may nanay na laging nagkakaasawa ng iba't ibang GI, no? Meron siyang kapatid na puti, meron siyang kapatid na Pinoy, meron siyang kapatid na so marami sila no na ano at siya yung tinutuksong Impeng Negro tapos si Ugor yung laging umaapi sa kanya no nang bubugbog sa kanya. Doon sa huling bahagi lumaban si si Impeng Negro at natalo si Ugor at sabi ni Ugor sa kanya, tama na Impeng, suko na ako kasi napaka-violent no, sumargo yung bibig niya at dumugo no yung bibig ni no ni Ugor. Sa huling bahagi ito yung sinabi, sa matinding sikat ng araw, tila siya ang magdirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagihang larangan. No? Kailan kung gayon maaring pumatay ang bata o lumaban sa panitikang pambata? Una, kung isinasagilid o ang ipinagtatanggol ang sariling buhay, no? Dapat ba siyang patayin, no? Hindi. At kung gayong papatayin, wala na siyang kapangyarihan pa. At hindi na ito panitikang pambata kung pinatay na rin ang bata at ang pag-asa. No. Maraming salamat. Yun lang po yung nais kong sabihin tungkol dun sa usapin no ng panitikang pambata kasi nais kong isulong ang panitikang pambata na palaban at nagbibigay ng pag-asa. Ito yung no, yung mga akda. Ibibigay ko rin po sa inyo itong PowerPoint na ito. Ito yung mga naitala ko dun sa inyong dun sa no, sa akda ni